Dito kung dito mga kababayan sa Pilipinas, ang threat sa atin, una yung China, ngayon nadagdagan pa, yung Russia mga kababayan, nagpadala ng submarine, na-detect ng ating Navy mga kababayan at ng armed forces, yung Russian submarine, nandito sa ating West Philippine Sea. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, it is worrisome. So nadagdagan, another ally mga kababayan ng mga Duterte. Si Sara Duterte, isa ng banta sa ating national security. Kasi pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first couple, pati si Martin Romualdez. Kaya nga po, plano na file ng kasong paglabag sa anti-terror law. Pero, buti na lang ngayon, may nag-file na ng impeachment. So baka mabawasan yung threat to national security dito sa ating bansa. Sa Amerika naman po, mas matindi yung threat doon. Kasi ang threat sa Amerika, extraterrestrial, galing sa mga non-human entities, mga alien beings, mga kababayan, mga eudemons. Sa bagay, yung China dito sa atin, disipulo din ng eudemon. Ang simbolo nila, dragon. Tapos si Inday, presidente ng impyerno. Si Sara, threat to national security. Pero mas matindi sa Amerika. Alien invasion na po ang pinagandaan ngayon sa Amerika. O ito yung report ng CNN. CNN News 18. UFO over Capitol Hill. Viral snap sparks frenzy. Yan mga alien alien spacecraft. UFOs. Sabi ko sa inyo, patapos na po ang history ng humanity. Nagsisipaglabasan na po yung mga kagimbal-gimbal. Sabi ko sa inyo, topic na rin natin ito kasi baka mabigla tayo. Yung Congress ng Amerika po, nagsagawa ng congressional hearing. Kung dito sa atin, ang congressional hearing po tungkol sa Mary Grace Piatos, Chichiria. Sa chicheria ni Sara Duterte, wala nang maisip na pangalan na isusulat para ma-justify yung paggastos po ng confidential funds. Doon sa Amerika po, last year, may nauna ng congressional hearing. 2 weeks ago, mga kababayan, ipinagpatuloy, may follow-up congressional hearing sila. Then 2 days ago, biglang lumitaw yung mga aliens pong iniimbestigahan ng Congress ng Amerika. Naniwala ka niya, Mr. Marabilia, sa mga UFOs, alien beings? Nasusulat po sa Bible. Paano hindi ako maniwala? Non-human entities, biblical po siya. Kasi hindi man lang tayo ang nilalang ng Diyos. May mga angels. So these are fallen angels, mga kababayan, na nagmamanifest na ngayon. No less than the Congress ng Amerika, nagsagawa ng investigasyon kasi sa paniwala nila, there is a threat sa national security ng Amerika and maybe to the whole world with the alien beings na nagiging madalas, mga kababayan, ang pagpapakita sa kalawakan. Nasa Capitol Hill na po, hovering in Capitol Hill. At hindi lang sa Amerika, pati sa United Kingdom. So pag-usapan po natin, mga kababayan, before pa tayo na ma-deceive nitong mga kagimbal-gimbal na kwento, mga kababayan. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging. Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Iba naman po tayo. Ito siya, maging yung ating mga senador po, na bahala na rin. Senators raise concern over presence of Russian submarine in Occidental Mindoro. According to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, a Russia diesel-electric attack submarine has been monitored in Occidental Mindoro last week before it surfaced in the West Philippine Sea, WPS. Ito naman po yung harassment ng Chinese Coast Guard. Sabi diyan, nahuli sa video ang pangharas ng Chinese Coast Guard sa Filipino fishing vessel nitong Huwebes, November 28. Ayon kay spokesperson J. Tariela, the Philippine Coast Guard received video footage and photograph from fishing boat that returned to Quezon, Palawan, which captured the harassment of Filipino fishing vessel by the People's Liberation Army Navy helicopter in Rosol Reef. Kaya man sinasabi ko sa inyo, yung mga kampon, mga barkada po ni Digong at ni Sara Duterte, yung China, pati yung Russia, dumagdag pa yung Russia sa kanilang harassment dito po sa atin. They are terrorizing us. Si Sara naman po, tiniterrorize yung ating Pangulo. Pero binabaliktad niya. Buti na lang po, may nag-file na ng impeachment para finally matuldukan na po yung pang-aabuso nila at hindi na sila makabalik pa sa posisyon. Makapag-handle pa ng anumang elected position po once na-impeach si Sara Duterte. Ito yung video footage mga kababayan na courtesy ni J. Tariela. Galing ito sa mga mangingisda mismo. Panoorin natin. Yan yung harassment ng helicopter ng China. O ito naman yung Russian tawag dito, Russian attack submarine. Sabi ng ating Pangulo, Russian submarine sighting niya, very worrisome. Yan sabi ng ating Pangulo. Pakinggan natin itong report ng PTV. Yes. Sir, your comments that the Russian submarine has We let the military discuss it with you, but I don't think it's a subject of this. Sir, how concerning Wish Merry Christmas to all the these people. But sir, how concerning is that na merong Russian All of submarine? that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ on our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Boss China, pagkatapos Russia, mga barkada po sila ni Digong, ni Sara Duterte. Lahat sila nagbibigay sa atin ngayon ng problema. Si Sara Duterte, botit na impeach na. Na-file na pala hindi pa man nakukonvict. Ngayon pa lang yung filing. Final pa lang mga kababayan ng mga civil society groups kasama si dating Senador Laila de Lima, in-endorse na po ng akbayan representative na si Percy Sindanya. O ito yung video footage mga kababayan ng pag-file kanina. Siya po, si Percy Sindanya. Andiyan lang yan. Atras lang, atras. Atras po, atras po. Sorry po. Diretso na po muna tayo doon. Siya. So ito yung balita. Laila impeachment complaint against Sara Duterte.
Sabi niya, wag na atras abante, panahon na para impeach si Sara Duterte. Hindi na dapat maghari-harian ng mga Duterte o magkaroon ng espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas. Hindi katanggap-tanggap na ang pangalawang pinakang mataas na opisyal ng ating bansa ay nagpapakita ng pambabastos, panginsulto at kawalang respeto sa mga institusyon at mga proseso ng pananagutan. Lalong hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang lantarang pag-amin niya sa balak na pagpatay kung may mangyari man sa kanya. Isang seryosong pahayag na hindi akma sa sino mang opisyal, lalo na sa isang vice-presidente. Ito ay isang malaking kahihiyan sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi na tayo dapat magdusa sa ganitong klaseng liderato. Sabi nga natin mga kababayan, malamang makonvict mga kababayan si Sara Duterte ng mga senador. Kasi yung mga senador, siyempre may ambisyon man yan na magpresidente. Si Sara may ambisyon na magpresidente. So at least minus 1 na kalaban. Tama ba? May tsansa na sila na kumandidato at manalo sa pagkapangulo. Kaya malamang ang matira na kaalyado ni Sara na magbutong no, si Bato, si Bongo at si Robin Padilla lang. Si Amy Marcos malamang magkuha na lang po, mag-abstain. Di ba? Mga kababayan, ngayon, doon sa kwento natin tungkol sa Amerika na tiniterrorize din sila ngayon ng mga aliens. Ito siya yung balita. Oh. CNN News. UFO caught on camera. Sa kuan mismo. Above. Over Capitol Hill po. Yan po siya. Oh. Mga kababayan. Oh. Yan. Oh. So, nagpapanik na po doon. Mysterious lights over Capitol Hill causes UFO panic in District Columbia, Washington DC. O ito po yung sinasabi kong investigation na ginawa ng Congress. Yan o. Sabi ng isang report dito ng Forbes. Let me be clear. UAP are real. Department of National Defense official Luis Elizondo tells Congress point blank. Sabi ko sa inyo, may mga ibang nilalang mga kababayan ang Diyos. And these are fallen angels. Itong tinatawag ng mga tao ngayon na aliens are actually fallen angels. Mga non-human entities po. As prophesied in the Word of God, magpapakita sila before ng ating Panginoong Hesukristo magbabalik to reign this world for millennial and before the tribulation period. So malapit na ang tribulation period mga kababayan. May interest po itong so-called aliens sa mga superpowers, lalo na po sa Amerika kasi ang Amerika po nuclear armed. Nuclear power yung Amerika. So nag-imbestiga yung Congress ng Amerika kasi tingin nila it is a national concern. It is a national security threat sa mismong Amerika. Iparinig ko sa inyo po yung investigation ng US Congress. Mr. Elizondo for his opening statement. Greetings, Chairwoman Mace, Chairman Grothman, Ranking Members Connolly and Garcia, and members of the committee. It is my honor and privilege to testify before you on the issue of unidentified anomalous phenomenon, known as UFOs. On behalf of our brave men and women in uniform and across the intelligence community, as well as my fellow Americans who have awaited this day, thank you for your leadership on this important matter. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring their installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. I believe we are in the midst of a multi-decade secretive arms race, one funded by misallocated dollars and hidden from our elected representatives and oversight bodies. For many years, I was entrusted with protecting some of our nation's most sensitive programs. In my last position, I managed a special access program on behalf of the White House and the National Security Council. As such, the need to protect certain sensitive intelligence and military information. I consider my oath to protect secrets as sacred, and I will always put the safety of the American people first.
With that said, I also understand the consequences of excessive secrecy and stovepiping. Nowhere was this more apparent than in the aftermath of 9/11, which many of us remember all too well. I believe that America's greatness depends on three elements. A watchful Congress. B, a responsive executive branch, and informed public. Over the last decade and a half, I learned that certain UAP programs were and are operating without any of these elements. Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel, and the public, all to hide the fact that we are not alone in the cosmos. A small cadre within our own government involved in the UAP topic has created a culture of suppression and intimidation that I've personally been victim to, along with many of my former colleagues. This includes unwarranted criminal investigations, harassment, and efforts to destroy one's credibility. Most Americans would be shocked to learn Pentagon's very own public affairs office openly employs a professional psychological operations officer as the singular point of contact for any UAP-related inquiries from citizens and the media. This is Many of my former colleagues and I have provided classified testimony to both the Department of Defense and the Intelligence Community Inspector General, and many of us have subsequently been targeted by this cabal with threats to our careers, our security clearances, and even our lives. This is not hyperbole, but a genuine fact, and this is wrong. To fix these problems, I propose three principal actions. First, Congress and the President should create a single point of contact responsible for a whole-of-government approach to the UAP issue. Currently, the White House, CIA, NASA, the Pentagon, Department of Energy, and others play a role, but no one seems to be in charge, leading to unchecked power and corruption. Second, we need a national UAP strategy that will promote transparency and help restore the American public's trust at a time when the public's trust is at an all-time low. This strategy should include a whole-of-government approach, including the academic and scientific communities, the private sector, and our international partners and allies. Third, Congress should create a protected environment so whistleblowers desperate to do the right thing can come forward without fear. As it currently stands, these whistleblowers suffer because of stigma, a code of silence, and concerns about retaliation. These whistleblowers should be encouraged to come forward in ways that protect them against any forms of retaliation. Policies and procedures should ensure that protection, and for those who refuse to cooperate, it is up to the members of this committee and the other lawmakers to wield their subpoena power against hostile witnesses and prevent additional government funding to those UAP efforts that remain hidden from congressional oversight. In closing, we as Americans have never been afraid of a challenge. In fact, we thrive on them, whether it's eradicating polio or going to the moon. We don't run from a challenge, we take it head on. To the incoming administration and Congress, I say to you, we need immediate public transparency, and this hearing is an important step on that journey. If we approach the UAP topic in the same way as we as Americans have met other challenges, we can restore our faith in our government institutions. Together, we can usher in a new era of accountable government and scientific discovery. I believe that we as Americans can handle the truth, and I also believe the world deserves the truth. Thank you, esteemed members of Congress, for your time today. It is profoundly appreciated by many. Thank you. I ask unanimous consent for Representatives Ogles of Tennessee and Beaupert of Colorado to be waived onto the subcommittee for today's joint subcommittee hearing for the purpose of asking questions. Without objection, so ordered. Kita ninyo, kakaiba sa Amerika. Ang congressional hearing po, yung threat ng aliens po, mga non-human entities na nagpapakita na po sa kanila. Sa atin naman po, ang hearing natin, congressional hearing, yung threat ng China sa pamamagitan ng mga activities nila dito sa atin, yung pogo, pati droga, kaya may quadcom tayo. Tapos, yung mga kaalyado nila dito sa ating bansa, yung mga Duterte, na naging dahilan ng pag-operate ng pogo, buti na lang pinatigil ng ating Pangulo. At saka, yung alam na ninyo, yung issue sa droga. At ngayon, si Sara Duterte terrorizing the first family sa pamamagitan ng pagbabanta na alam naman po natin, friend to China. Ngayon, other than China, nandyan na rin yung Russia. You see? So kakaiba ang ating panahon, mga kababayan. Pray for the safety ng ating mga leaders, ng ating bansa, in the whole world. Kasi nga po, sabi sa Bible, we are not wrestling against flesh and blood,
but against powers, principalities in higher places. Kita ninyo? At itong mga kasamaan na nangyayari sa mundo, kasama na dito sa Pilipinas, inspired ito ng mga principalities na sinasabi ng Bible. Maisip man naman ni Sarah, ini-imagine niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alangan man Holy Spirit ang nag-inspire sa kanya. Magplano ba naman si Sara Duterte na ipapatay yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Alangan man Holy Spirit ang nag-inspire sa kanya ng ganyang pag-iisip. Tama pa? So anyway, yun man lang po yung ating mga balita na kahindik-hindik ngayon at kakaiba. Yung ibang kwento natin out of this world na mga kababayan. Mag-ready po tayo kasi patindi ng patindi ang mga kaganapan sa ating mundo. Be ready to meet the Lord. Sabi nga, sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.